huwag kang mag-ipon para sa bahay mo. Yes, tama po ang dinig nyo. Pero teka lang, huwag ka muna magalit o i-exit tong video. Bigyan mo muna ako ng chance na i-explain kung bakit ko nasabi to. Alam naman natin, hindi biro ang presyo ng bahay ngayon. Kung plano mong pag-ipunan ang bahay and pay in cash, aabutin ka ng ilang taon, depende pa sa sahod mo. Pero isipin mo, kapag nakaipon ka ng sapat para pumili ng bahay ng cash, mai-enjoy mo pa ba? Baka mahina ka na kapatid at puro pahinga na lang ang kaya mong gawin. At ang masakit pa, sigurado ka pang makakaipon ka ng ganong kalaki? Sa dami ng pwedeng mangyari, emergencies, gastusin sa pamilya, tuition, sakit, halos imposibleng hindi mo magalaw ang perang iniipon mo. Kaya ngayon, explain ko sa iyo kung bakit lugi ang cash-only mindset pagdating sa bahay at ano ang mas matalinong gawin para hindi ka maiwan ng presyo at panahon. Let's start. Number 1, inflation at pagtaas ng presyo ng bahay. Here's a simple explanation. Habang nag-iipon ka, tumataas ang presyo ng bahay. Example, gusto mo ng bahay worth 5 million pesos. Ang kaya mong ipunin, 50,000 kada buwan. Sa 8 to 10 years, baka makabuo ka rin ng 5 million pesos. Pero guess what? Yung bahay na 5 million, pwedeng maging 8 million by that time. So kahit nakaipon ka ng 5 million, kulang pa rin. Parang habulan lang to. Ikaw naglalakad, pero yung presyo ng bahay, nakamotor. Kahit anong bilis mo mag-ipon, lagi kang huli. And let's be real, saving millions in cash para bumili ng bahay is not realistic for most Filipinos. Sa economy natin ngayon, mababang sahod, mataas ang bilihin, hirap talagang makapag-ipon ng ganung kalaki. Ang ending, marami sa atin nagre-renta na lang at yung pangarap na sariling bahay, nananatiling pangarap na lang. May tropa ako, OFW for more than a decade. Ang plano niya, mag-ipon muna bago bumili ng bahay para ready siya mag-retire. After 12 years, may pera na siya. Pero yung bahay na target niya, halos triple na ang presyo. Yung dating affordable, biglang naging luxury dahil nagkaroon na ng malls, highways at schools sa paligid. Kung nag-loan sana siya noon, fully paid na siguro siya ngayon at may equity pa. So ano ang lesson dito? Huwag mong hayaang talunin ka ng inflation. Minsan, mas mahal ang paghihintay kaysa sa interest ng loan. Basta good payer ka at marunong mag-manage ng utang, panalo ka dyan. Kasi tandaan, hindi lahat ng utang masama. Yung utang na may bahay ang kapalit, investment yun, hindi pahirap. Ang malas lang ay kung may utang ka tapos wala kang napala. Pero kung may sariling bubong ka na, ibang level yun. Number 2, mas maaga mong may enjoy ang bahay. Alam mo ba ang isa sa pinakamalaking perks ng loan? Matitirahan mo kagad yung bahay. Kung cash ang habol mo, baka abutin ka pa ng isang dekada bago ka makabili at makalipat. Kung may pamilya ka na, anong gagawin nyo? Magre-renta mo nga. Or worse, makikitara sa in-laws para makatipid. Hindi naman masama, pero alam natin, kapag nakikitara, lagi may kasamang kwento. Minsan may drama. Pero kung nag-loan ka, kahit may interest, at least nakatira ka na kaagad sa sarili mong space. Sarili niyong rules, sariling privacy. Sabi nga nila, time is gold. Pero para sa bahay, time is memories. Masarap na ma-enjoy mo ang sariling bahay habang malakas ka pa. Habang nakikita mong lumalaki ang mga anak mo sa kwarto na sa inyo talaga. Kung hihintay mo pa yung perfect time na makabuo ka ng cash, baka hindi na kayo bata ng pamilya mo. Baka yung picture frame sa dingding, kulubot na rin ang itsura. Kaya huwag mong i-delay ang moments. Ang bahay, hindi lang investment. Ito yung tahanan kung saan nabubuo ang memories kasama ang iyong pamilya. Number 3, hindi lahat ng pera nakapark sa bahay. Maraming Pinoy kapag usapang bahay, all-in agad ang mindset. Pero my friends, delikado yung ganyang desisyon. Kung lahat ng pera mo nakapark sa ipon para sa bahay, wala ka ng flexibility. Imagine this, nag-iipon ka ng 5 million para sa bahay. Biglang may emergency, may nagkasakit, kailangan ng tuition, o nawalan ka ng trabaho, mauubos ipon mo. Goodbye bahay. Pero kung loan ang strategy mo, may breathing space ka. Bayad ka ng monthly amortization. Pero yung ibang pera mo, pwede mong ipuhunan sa Pag-ibig MP2, stocks o small negosyo. Habang nagbabayad ka ng loan, kumikita rin ang pera mo sa ibang paraan. At dahil yung extra money mo naka-invest o nasa business, malaki ang chance na tumaas ang income mo. At kapag mas malaki ang kita, mas mabilis mong matatapos ang loan mo.
Example, 15 years dapat ang loan mo, pero dahil lumaki ang income mo, baka mabayaran mo in just 5 years yung bahay mo. Parang love life lang yan. Kung all-in ka sa isang tao, tapos iniwan ka, ubus ka. Pero kung marunong kang hatiin ang oras mo, pamilya, friends, sarili mo, balance ka. Sa pera, ganun din. Huwag all-in, dapat diversified. So anong lesson natin dito? Huwag mong ilagay lahat ng pera sa bahay. Gamitin ang loan para may cash ka pang invest or pang business. Number 4, renta versus amortization. Isa pang point my friends, kung nag-iipon ka pa ng cash to buy your home, malamang nagre-renta ka rin. Kung 15,000 ang renta mo kada buwan, after 10 years, that's 1.8 million na ibinayad mo. At tandaan, that's only kung hindi pa tumaas ang renta. Pero alam naman natin, halos every year may increase. Ang ending, mas malaki pa yung lumipad papunta sa bulsa ng landlord. Pero kung nag-loan ka na kaagad, yung 15,000 mo, ihuhulong mo sa sarili mong bahay. Oo, may dagdag na interest. Yes, pero at least bawat bayad, papalapit ka sa pagiging fully paid homeowner. May kakilala akong mag-asawa, nagrenta ng 15 years kasi mas gusto muna nilang makaipon ng cash. Ending, nakabili rin sila ng bahay pero gumastos sila ng almost 2 million sa renta. Samantalang yung kapitbahay nila, same time nag-loan. After 15 years, fully paid na yung bahay. Tapos tumaas pa yung value kasi maganda ang location. Kaya lesson dito, kung magbabayad ka rin lang buwan-buwan, mas okay na sarili mong bahay mapunta kaysa sa renta na wala ka namang mapapala. Number 5, property value appreciation. Habang abala ka sa pagbabayad ng loan buwan-buwan, yung property mo naman, tuloy-tuloy ang pagtaas ng value taon-taon. Ang real estate, historically, laging pataas ang value over time. Kaya kahit may interest ka sa loan, kadalasan mas mataas pa rin ang appreciation ng property. Example, umutang ka ng 3.5 million pesos. Tapos with interest, baka umabot ng 5 million pesos ang total na babayaran mo. Sounds big, di ba? Pero after ilang taon, yung bahay mo pwedeng maging 7 million o higit pa, panalo ka pa rin. Kasi tumubo yung asset mo kahit nagbabayad ka ng loan. And the longer you hold, mas malaki pa ang potential growth. Lalo na kung maganda ang location. Plus, hindi lang tirahan ng bahay. Pwede mo itong gawing collateral para makakuha ng business loan or ibenta later with profit. At kung good payer ka at may good record sa bangko, mas malaking chance na pauutangan ka ulit. Baka pwede kang pautangin ng bangko to get a second house, makabili ng condo o small apartment building as a real estate investment. Tandaan, negosyo ang bangko, kikita sila sa interest. Kaya kung reliable ka, willing silang magpautang ulit. Isipin mo ang bahay, hindi lang gastos, kundi stepping stone sa wealth building journey mo. Kung tama ang desisyon mo, pwedeng magsimula sa isang bahay at magtuloy-tuloy sa mas malaking investments. Kaya ito ang bottom line, huwag mag-ipon to pay your house in cash. Mas wise gamitin ang loan strategically. Dahil lugi ka sa inflation, mas maaga mong mai-enjoy ang bahay, hindi all-in ang pera mo. Imbes na renta, amortization na. At habang nagbabayad ka, tumataas ang value ng property mo. Hindi ito tungkol sa pagiging magastos, kundi pagiging matalino sa ating pera. At ginagawa ito ng mga mayayaman. They leverage and they don't wait.